Ako si Daniel, hindi nyo kilala, pero ito nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Kabangon-bangon ko nga pala, ayaw pang bumangon ng jowa ko at medyo masama daw pa ang pakiramdam niya. Kulit pa nga niya ako, sabi ko may ganyan bang masama ang pakiramdam? Ito naman si Dior, hindi papatalo na hindi magpapalambing sa umaga at magpapabuhat pagkabangon-bangon ko. Nakasanayan na rin kasi talaga ni Dior yung tuwing umaga. Kahit sa jowa ko, grabe magpalambing at magharutan silang dalawa talaga, kagat kong kagat. Nagasikaso na rin pala muna ako, nagtoothbrush at saka naghilamos. Habang nilalaro pala ng jowa ko si Dior, ibababad ko na itong pagkain niya at medyo matagal-tagal pa itong palalambutin. Para pagtapos silang maglaro, pwede nang kumain si Dior. Habang pinapalambot ko pala yung dog food ni Dior, nagkape na lang din muna ako at nag-asikaso ng pang-almusal. Medyo napaaga din kasi kami ng gising ngayon. Kasi nagigising kami after lunch na, kaya ngayon maaga kami, kaya nag-asikaso muna ako ng maalmusal namin. Napakabihira lang din naman ang ganitong pangyayari at talagang hapon na kami gumising lagi. Malambot na rin pala yung dog food ni Dior, kaya ibinigay ko na rin kay Dior at medyo gutom na talaga siya. Araw din pala ng pagpapalaba namin ngayon, kaya dadalhin ko na muna yung papalaundry namin. Halos madalas kasing umulan dito sa amin, kaya hindi ko rin talaga siya madala. Ang hirap din talaga magkikilos, lalo na pag umuulan. Hindi ko lang din pala magpalaundry, naligo lang din ako at nag-asikaso at alis kami ng jowa ko. Wala ko na rin pala yung tumbler namin na may laman tubig at ang hirap din kasi pag biglang inuubo ka at nasasamid. Nagdala na rin pala ako ng jacket at ang hirap pag pauwi kami sa gabi at napakalamig sa sasakyan. Lalo ngayon, December na, talagang napakalamig lalo pag gabi. Nakakatuwa lang din talaga dito sa dinadaanan namin na pag nadaan kami dito. Naalala ko pag nasa probinsya ako. Ang hirap nga lang dito sa amin, medyo looban, kaya pag palabas talagang traffic. Madalas kasi dito sa amin dito, mga truck yung pumapasok at kaya nahihirapan yung mga sasakyan lumabas. Kaya sa sobrang inip namin, napasayaw na lang kami sa loob ng sasakyan. Nag-SLEX na rin pala kami para iwas traffic. Kaso yung akala namin na walang traffic, dito rin pala sobrang traffic din. Kaya halos nasasanay na rin talaga ako sa lahat ng nadadaanan ko, puro na lang ganun ang problema. Kaya mag-enjoy na lang tayo sa long drive natin. Medyo malayo-layo nga lang yung babiyahin namin, nasa 1 hour and 30 minutes. Kaya nag-order na lang din muna kami ng kape para iwas antok sa biyahe. Alasan din talaga pag bumabiyahe kami, talagang bumibili ako ng kape para iwas antok sa biyahe. Plano talaga namin pumunta sa Mori Restaurant, kaso pagpunta namin may ginaganap na kasalan. Kaya dumaan na lang din muna kami sa The Enchanted Garden Twin Lakes. Halos madalas talaga kami pupunta dito pero hindi namin napapansin na may pasyalan pala dito sa likod nito. Nakita namin ng jowa ko, bumaba muna kami at sabi na makapagpahinga din sa haba ng biyahe namin. Kung nung dati pumunta pa kami dito, meron pala mga ganitong pasyalan dito, pumunta kami. Halos hindi rin kasi talaga pansinin kasi nasa likod siya. Buti na nga lang din nung pagpunta namin dito, halos walang tao kaya nasolo namin yung place dito. Mas maganda talaga siguro pumunta dito lalo na pag sa gabi at bukas yung mga ilaw. Plano din kasi namin talaga ng jowa ko, doon kami kakain sa Mori Restaurant, kaso pagdating talaga namin merong kinakasal ko sa jowa ko, maglibot-libot na lang muna kami at maghanap kami ng makakainan. Nakakatuwa lang din talaga dito sa Tagaytay, kahit ilang beses ka nang pumunta, hindi ka magsasawa sa makikita mong tanawin dito. Kabayan pa ng masarap na hangin, kaya makakapag-relax ka talaga dito at makakapag-muni-muni ka. Na nga rin pala halos kami lumayo ng jowa ko at dito na lang din kami kumain sa lagi namin binabalikan na JT's Restaurant. Kahit kasi nasa ilang beses na pinupuntahan dito, talagang hindi nakakasawa yung pagkain dito at masasarap. Pumili na rin pala ang jowa ko ng makakain namin at in-order ko na rin. Nakakatuwa lang din talaga tong JT's Restaurant, talagang napakalinis at napakaganda ng ambience. Tipong kahit ilang beses na kami pumunta dito at babalik pa kami, ganun pa rin yung tsura, talagang hindi nagbabago. Hindi lang kasi tinda nila mga lutong ulam at pagkain at marami pa rin din silang ibang mga pagkain pasalubong. Ating na rin pala yung order namin na sinerd man ni Kuya. Kakatuwa lang din talaga dito yung kaldereta nila na binabalik-balikan namin at napakasarap. Tipong unang nalasahan mo yung kaldereta dito at hanggang ngayon yung pa rin yung lasa ng luto nila. Ngayong araw nga pala, sineselebrate namin ang masari namin ng jowa ko. Napakabilis din talaga ng panahon at nasa 4 years and 5 months na rin kami ng jowa ko. Nakasanayan na rin talaga namin yung nagse-celebrate kami kada mansari namin. Halos yun na lang din kasi yung time namin makapag-banding kami dalawa. Hirap din kasi kung purong focus ka na lang lagi sa trabaho. Pagkatapos din pala namin kumain, dumaan na rin pala kami dito sa Starbucks sa Hiraya. Kaso nga lang pagkadating namin talagang maraming nakapila. Kala ko mahihirapan lang ako sa paghahanap ng parking ng sasakyan, pati pala sa pag-iintay magtatagal. Pero hindi rin naman ganun kahaba ang pila. Tumabot lang halos ng 30 minutes kami nag-aantay sa labas at nakapasok na rin kami. Kaso kala ko pagpasok sa loob, diretso order na, yung pala may another pila na naman. May kadamihan din kasi talaga halos yung nasa loob, kaya talaga mag-aantay ka. Nag-order na rin pala ako ng iinumin namin ng jowa ko at binayaran ko na rin. Pagkatapos ko din pala muna nagbayad, lumabas na lang din pala muna ako dito at nag-video muna ako dito at napakalakas ng hangin. Bala ko sana sa jowa ko, dito na lang kami sa labas, kaso medyo umaambon kaya sa loob na lang kami nag-stay. Okay na din pala yung order namin kaya kinuha ko na. So yan guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Bye-bye!